Sa paglipas ng panahon, ang mga produktong panggamot sa Pilipinas ay nagkaroon ng sariling marka sa kasaysayan ng pang-araw-araw na pangangalaga sa katawan. Isa sa mga kilalang pangalan na nag-iwan ng malalim na alaala sa maraming Pilipino ay ang Stop Pain, Tri-Herbal Greaseless Liniment. Bagamat hindi na ito matatagpuan sa kasalukuyang merkado, ang produktong ito ay naging simbolo ng kahusayan sa tradisyonal na modernong pagsasama ng halamang gamot para sa mabilis na ginhawa sa pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Ang Stop Pain Tri-Herbal Greaseless Liniment ay unang ipinakilala sa Pilipinas noong dekada 70. Ang konsepto ng produktong ito ay nagmula sa pangailangan ng mga Pilipino para sa isang mabisang liniment na hindi malagkit at madaling gamitin, na nagtataglay ng natural na sangkap mula sa halamang gamot. Sa panahong iyon, marami sa mga liniment sa merkado ay base sa langis o iba pang sangkap na nag-iiwan ng malagkit na pakiramdam sa balat. Kaya't nagkakaroon ng espasyo para isang produktong nagbibigay ng kaginhawahan ng walang sagabal sa pang-araw-araw na gawain. Ang ideya ng Stop Pain ay resulta ng kolaborasyon ng mga lokal na eksperto sa halamang gamot at mga chemist na naghahanap ng balanseng formula. Pinagsama sa produktong ito ang tatlong pangunahing herbal ingredients na may kilalang anti-inflammatory at analgesic properties: menthol, camphor at eucalyptus oil. Ang bawat sangkap ay pinili hindi lamang para sa kanilang epekto sa pananakit kundi para rin sa kanilang kakayahang mabilis na ma-absorb sa balat nang hindi nag-iiwan ng langis o malagkit na residue. Ang terminong tri-herbal ay tumutukoy sa tatlong pangunahing sangkap na ito na naging isa sa mga pinakamahalagang selling points ng produkto sa mga unang taon ng paglulunsad. Ang Stop Pain Tri-Herbal Greaseless Liniment ay pag-aari ng isang lokal na kumpanya na nag-specialize sa mga produktong herbal at over-the-counter remedies. Bagamat limitado ang dokumentasyon sa eksaktong detalye ng kumpanya, kilala sa industriya na ang kanilang pangunahing layunin na magbigay ng produktong abot kahit epektibo para sa masa. Sa mga unang taon ng paglulunsad, ang liniment ay mabilis na nakilala sa merkado dahil sa kakaibang kombinasyon ng herbal na sangkap at greaseless formulation, na naging dahilan upang maraming Pilipino ang umasa rito bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pangangalaga sa katawan. Ang Stop Pain ay nagkaroon ng malawak na distribusyon sa mga butika at tindahan sa buong bansa. Madalas itong ginagamit ng mga manggagawa, atleta at individual na may aktibong pamumuhay. Sa panahon ng dekada 80 at 90, ang produkto ay naging simbolo ng nostalgia sa pangkaraniwang Pilipino, na kadalasang nakikita sa mga lumang cabinet ng first aid kit sa bahay. Ang packaging nito, simpleng bote na may malinaw na label at berdeng kulay o pink, na nagbigay ng kaunting estetika at kasaysayan na bumabalik sa alaala ng nakaraan. Bagamat popular, hindi rin nakaligtas ang Stop Pain sa ilang kontrobersiya at issue sa merkado. Isa sa mga pangunahing issue ay ang regulasyon sa herbal products na unti-unting lumabas sa Pilipinas noong huling bahagi ng dekada 90. Ang Department of Health at iba pang mga regulatory agencies ay nagkaroon ng mas mahigpit na patakaran hinggil sa claims ng mga produktong herbal, partikular sa mga nakasaad na pain relief o healing properties na walang sapat na clinical trials. Bagamat ang Stop Pain ay epektibo para sa maraming gumagamit, ang kakulangan ng dokumentadong siyentipikong ebidensya ay nagdulot ng hamon sa legal at marketing na aspeto ng produkto. Isa pang issue ay ang pagdagsa ng imported na liniment at analgesic products na may mas modernong packaging at marketing strategy. Ang mga produkto mula sa ibang bansa ay nagdala ng teknolohiya sa formulation at branding na unti-unting naapektuhan ang market share ng Stop Pain sa lokal na merkado. Ang kakulangan sa malawakang kampanya sa advertising at modernisasyon ng produkto ay nagbunga ng pagbaba ng benta at ng visibility nito sa mga kabataan at bagong henerasyon. Ang unti-unting pagkawala ng Stop Pain Tri-Herbal Greaseless Liniment sa merkado ay bunga ng kombinasyon ng mga factors. Una, pagpasok ng mga modernong produkto mula sa ibang bansa na may high-tech formulation at mas agresibong marketing ay nagdulot ng kompetisyon. Pangalawa, ang regulasyon ng herbal products at pangailangan sa dokumentadong clinical trials ay naglimit sa kakayahan ng kumpanya na ipagpatuloy ang malawakang distribusyon. Pangatlo, may kasamang internal na issue sa produksyon at sourcing ng herbal ingredients na nagdulot ng kakulangan ng supply at consistency ng kalidad. Bagamat marami ang nakabawi sa alaala ng Stop Pain, ang merkado ay nagbago at mas pinili ng mga consumers ang mga produktong may modernong itsura, branded appeal at mabilis na availability. Ang nostalgia lamang ang nananatili sa alaala ng mga nakaraang gumagamit at sa mga lumang butiko o lumang first aid kits, madalas pa rin makita ang bote na nagpapaalala sa simpleng panahon ng tradisyonal at abot kayang pangangalaga sa katawan. Noong dekada 80 hanggang 90,
Ang Stop Pain Tri-Herbal Greaseless Liniment ay hindi lamang naging produkto kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ang kakaibang formulation nito, isang liniment na hindi malagkit at may 3 pangunahing herbal na sangkap ay nagdala ng kaginhawaan sa mga individual na nakararanas ng pananakit ng katawan, kasukasuan o pananakit dulot ng pisikal na aktibidad. Sa mga pamilyang Pilipino, madalas itong ginagamit pagkatapos ng mabibigat na gawain sa bukid, sa konstruksyon o kahit sa simpleng pag-eehersisyo sa bahay. Ang bawat bote ng Stop Pain ay nagbigay ng paunang lunas at ginhawa, dahilan upang ang produkto ay maging kilala sa buong bansa. Ang packaging nito ay bahagi rin ng nostalgia, isang simpleng bote na may berdeng label at kulay rosas na pangalan na madaling matandaan. Sa mga lumang butika at sari-sari store, ang Stop Pain ay palaging nakapwesto sa mga panlabas na shelves sa tabi ng iba pang mga over-the-counter remedies. Para sa mga batang lumaki sa panahong iyon, ang Stop Pain ay hindi lamang gamot, kundi simbolo ng tahanan, kaginhawahan at tradisyon. Madalas sa mga alaala ng produkto ay nauugnay sa pangangalaga ng magulang o lola kung saan ang simpleng paglalagay ng liniment sa masakit na bahagi ng katawan ay nagbibigay ng kaginhawahan at pagmamalasakit. Sa kalagitnaan ng dekada 90, unti-unting nagbago ang merkado para sa mga herbal at over-the-counter products sa Pilipinas. Maraming bagong brand kabilang ang mga imported liniment ang nagpakilala ng mas makabagong formulation, makukulay na packaging at agresibong marketing strategies. Ang mga produktong ito ay nakahikayat na mas batang demographic at paglipas ng panahon, unti-unting napalitan ng lumang brand awareness na noon ay nakatuon sa Stop Pain. Bukod dito, ang regulasyon sa herbal products ay mas pinaigting ng Department of Health. Ang mga produktong nagpapahayag ng pain relief o healing claims ay kinakailangang sumailalim sa mas mahigpit na pagsusuri at kinakailangan ng clinical data upang patunayan ang mga sinasabi ng kumpanya. Bagamat maraming gumagamit ang nakaranas ng ginhawa mula sa Stop Pain, ang kakulangan ng dokumentadong scientific evidence ay nagdulot ng legal at marketing challenge. Ang kombinasyon ng kompetisyon at regulasyon ay nagbunsod ng pagbaba ng presensya ng Stop Pain sa mga merkado. Sa panahong ito, marami sa mga lumang stocks ng produkto ang hindi na naibenta at unti-unting nawala sa shelves. Ang mga mamimili, lalo ng mga bagong henerasyon, ay hindi na nakatagpo ng Stop Pain sa mga butika at drugstores at ang mga nostalgic appeal ay nanatili lamang sa mga alaala ng mga nakatatanda. Para sa mga Pilipino, ang Stop Pain ay simbolo ng nakaraang panahon, isang produktong lokal, abot kahit epektibo sa kabila ng kakulangan ng makabagong packaging at marketing strategy. Sa kasalukuyan, ang Stop Pain Tri-Herbal Greaseless Liniment ay halos hindi na matatagpuan sa merkado. Ang ilang lumang bote ay makikita lamang sa mga koleksyon ng vintage products o sa mga lumang first aid kits na naiwan sa bahay. Ang pangalan ng Stop Pain ay nananatiling kilala sa mga nakatatanda, ngunit sa mga kabataan, ito ay isang pangalan lamang na sumasalamin sa nakaraan. Bagamat hindi nito karaniwang mabibili, may mga niche collectors at ilang mga herbal shops na paminsan-minsan ay nagbebenta ng mga natitirang stocks. Ang Stop Pain ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng lokal na herbal medicine sa Pilipinas. Isang alaala ng produktong simpleng gumaling, abot kaya at nakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ang Stop Pain Tri-Herbal Greaseless Liniment ay hindi lamang produkto. Ito ay simbolo ng lokal na inobasyon, tradisyon ng karunungan at nostalgic na alaala para sa mga Pilipino. Bagamat wala na ito sa kasalukuyang merkado, ang marka nito sa alaala ng mamimili ay nananatiling buhay. Ang bawat bote, bawat label at bawat aroma ng herbal liniment ay paalala ng panahon kung saan ang lokal na produkto ay may kakayahang maghatid ng kaginhawahan. Kahit walang modernong marketing o makukulay na packaging, sa kasaysayan ng Stop Pain, makikita ang mga aral sa merkado at regulasyon, pati na rin ang halaga ng nostalgia sa produkto. Ito ay isang paalala ng isang produkto kahit nawala sa shelves, ay maaaring manatiling bahagi ng kultura at alaala ng lipunan. Sa mga nakalipas na dekada, ang Stop Pain ay naghatid ng simpleng kaginhawaan sa maraming Pilipino at nag-iwan ng alaala ng lokal na inobasyon, abot kayang pangalaga at herbal na tradisyon.